Eto na mga kabasketball, 30 Ravenna, kauna-unahang homegrown Pinoy na makapaglalaro sa EuroLeague. Kai Sotto nakakuha ba sana ng NBA contract kung hindi na injury diyan nga sa FIBA OQT? At strong group, nasa final stretch na ng 2024 William Jones Cup. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga sa pinakabagong pasabog ni Homer Saison ng Spin.ph ay sinabi niya na pinafinalize na lang yung kontrata or yung kasunduan sa pagitan ni 30 Ravenna at ng BC Dubai na maglalaro diyan nga sa EuroLeague mga kabasketball. Papasok daw sila diyan ngayong September ayon sa kanyang multiple sources. So alam naman natin na si 30 Ravenna at ang Sun and Neo Phoenix ay nagpasya ng maghiwalay matapos nga yung 4 na taon na paglalaro dyan ni 30 Ravenna, kung saan siya rin yung naging pioneer para sa mga Pinoy na maglaro dyan nga sa Japan B-League. At si Josbet din mga kabasketball, may rumor din na nabasa na si 30 Ravenna nga ay maglalaro dito sa BC Dubai. So antabayan na natin yan mga kabasketball kasi magandang balita yan para sa mga Pinoy ballers, no? Para may option sila at mabuksan yun nga daan para makapaglaro yung mga Pilipino diyan nga sa Europe. Sa ibang balita naman mga kabasketball, matapos itong naging magandang performance ni Kai Sotto diyan nga sa FIBA OQT, particular diyan nga kontra sa Latvia, no? Kung saan umiscore siya ng 18 points at 18 rebounds na pinangihinayangan ng mga Pinoy basketball fans at maging ni Coach Tim Cone, na sinasabi niya kung sana lang ay hindi na-injured si Kai. Kahit wala nga si AG Eto, sinasabi niya kahit yun lang, no? Kahit hindi lang na-injured si Kai, malamang nakakuha tayo ng ticket diyan nga sa Paris Olympics. Kasi kitang-kita niya na talagang etong si Junmar Fajardo pagod na, no? Nawalan na siya ng katulong diyan nga sa ilalim. At kung nanghihinayang tayo, no, na mga Pinoy basketball fans patungkol nga sa Gilas Pilipinas, nanghihinayang din tayo para nga sa NBA dream netong ating pambatong si Kai Sotto. Kasi kung titingnan nyo, kasi sinasabi ng iba mabagal, nung nakita natin kontra sa Latvia, nauuna pa siyang mag-tip in diba, sablay niya, ititip in niya pa. Ano ibig sabihin? Maliksi siya sa height, lalo na sa height niya na 7'3". So, diba? At may shooting din siya. Pinakita niya lahat. Yung pasa, meron siya mga kabasketball. At lumakas na siya. Natsyempohan lang talaga na na-injury. Gaya ng sinasabi ko, no? Meron talagang NBA team na nangako. Yun nga lang, dahil sa injury, at sinabi naman ng kanyang agent, mga kabasketball, na 1 year pa. 1 more year. So, tabayan na natin. Ayon naman doon sa isang source na nakausap ko, mga kabasketball, mas patitindihin nila itong pagtitraining ni Kai. So mas magpapalaki siya ng katawan, magpapalakas, pa-i-improve nila mga kabasketball overall itong strength nitong ating pambatong si Kai Sotto, pati skill syempre. So patungkol naman dito sa strong group na nasungkit yung kanilang ika-6 na panalo diyan nga sa Japan Under-22 kanina, ay ayon nga sa kanila ay papunta na sila sa final stretch nitong 2024 William Jones Cup. So kinakailangan nila yung suporta ng mga Pinoy basketball fans dahil haharapin nila yung home teams, no? Hindi ko alam kung yung dalawa na yan, dalawang team yung makakalaban nila dyan, pero ang gusto nila, suportahan natin ang strong group kasi sila yung nagre-represent ng Pilipinas dyan nga sa Jones Cup, no? At pinangunahan na naman ang strong group ni CMAC with 26 points, 17 para kay Piner, 11 kay Heading, Siyam kay Ravenna, kay keeper yan, kay Chu, 8, no? Maganda. Si Abarientos may 5, si Chongson, si Inot, si Liwag, merong 4 points, si Ildefonso at Manalili, merong tag 2 points. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.